Magandang umaga po. 3 araw matapos mahulog ang bus ng GV Florida sa isang bangin sa Bontoc Mountain Province, inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Ngayong araw nakatakda nga siyasati ng mga mekaniko ang bus. Sinimulan na rin kumpiskahin ang mga plaka ng GV Florida kaugnay ng kasunod ng 30-day preventive suspension ng LTFRB dito. Ang naaksidenteng bus napag-alamang kolorum pala. May news to go si Haji Rieta. Haji. Yes, Karahawi, inaalam pa nga ng mga investigador kung human error o mechanical failure. Ito nga nangyari nga o naging dahilan kung bakit nahulog itong GV Florida bus sa bangin nga sa bayan ng Bontoc sa Mountain Province. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano nauwi sa malagim na trahedya ang biyahe ng isang unit ng GV Florida bus papuntang Bontoc Mountain Province noong Biyernes. 14 ang namatay nang mahulog ang bus sa mahigit 100 talampakang lalim na bangin. Mahigit 30 naman ang nasugatan. Inimbestigahan pa ang sanhi na aksidente. May ng human error at saka may sa mechanical defect. Pero tingnan natin kasi pumunta naman yung natin kahapon, hindi ko pa nakausap yung mekaniko. Susi sana sa investigasyon ng testimonya mismo ng nakaligtas na driver ng bus, lalo pat human error ang isa sa mga anggulong sinisilip ng mga otoridad. Pero dahil ginagamot pa sa ospital ang bus driver maging ang kanyang konduktor, di pa sila nakukunan ng salaysay. Ipasisiyasat naman ngayong araw sa mekaniko ang nawasak na bus para tignan kung nagkaroon ng aberya ito. Kwento kasi na ilang nakaligtas na pasahero, nawala naman ng preno ang bus, bagay na tinanggi naman ng GV Florida bus. Kasi ang technology daw na yan, pagka nagka-depekto, ilalak nung brake, yung brake niya. Ilalak nung mekanismo yung brake niya, titigil na yung bus. So hindi tugma, technically, yung sinasabi na nawalan ng preno. It's a one-lane road. Tapos super kapal daw yung fog early in the morning na nagkaroon na miscalculation doon sa kurbada. Matapos patawan ng 30-day preventive suspension ng LTFRB ang lahat ng mahigit 200 bus ng GV Florida, simulan ng kumpiskahin ang mga plaka nito. Ilalim din sa roadworthiness test ang mga bus. Ang lahat ng driver magsiseminar at ida-drug test. Napag-alaman din ng LTFRB na kolorum o walang prangkisa ang naksidenteng bus. Pagmamayari raw ang bus ng isang Norberto Cuen na siya ring namamahala ng Mountain Province Cable and Tours. Ang kanilang plaka na ginamit doon ay hindi nila plaka. Plaka ito ng Mountain Province Cable and Tours at yung ginamit nilang bus doon ay hindi otorisado. Walang registration sa amin. Ibig sabihin hindi pa na-approve. Depensa naman ng abogado ng GV Florida bus, nabili raw nila ang unit ng Mountain Province Cable and Tours noong September 2013, kasabay ng siyam na iba pa. Pinoproseso pa ang paglilipat ng mga ito sa pangalan ng GV Florida bus. Ang tanong nga nila, bakit naman hindi pa naayos yung papel, tinakbuhan mo na? Pagtitimbang ng management yan. Dahil kung hindi mo naman tatakbuhan yung rota, kawawa ang mamamayan natin. Tourist destination yan. Sinisika pa ng GMA News na makunan ang pahayag ng Mountain Province Cable and Tours. Hawi Kara, nakatakda ngayong araw na balikan ng mga investigador ang pinangyarihan na aksidente kung saan nga nahulog itong bus at may kasama silang mekaniko mamaya para nga masiyasat yung mismo nasirang bus. Hawi Kara? Okay, Haji. Pag sinabing kolorum ang isang bus, ibig sabihin out of line ito. Hindi ito dumadaan sa nakatakdang ruta niya. Maaari rin ba nating isipin na yung driver nitong sinawimpalad na bus na ito, regular ba siyang dumadaan dyan sa rutang yan or out of line nga siya at hindi siya sanay dito sa rutang kanyang dinadaanan? Yes, Kara, tama ka dyan. At yung pagiging out of line niya, hindi pa kasi natin nakakausap yung mismong driver at hindi pa natin alam kung talagang ito ba talaga yung ruta niya o ilang beses na siyang dumadaan. Ilang beses na siyang galing ng Maynila, papunta dito ng Bontoc, dumadaan sa Bontoc, papunta nga ng Kalinga at wala pa kasi tayong impormasyon tungkol dun nga sa naging dahilan na rin kung bakit nga nangyari itong aksidente. Dahil Kara, yung driver ay nagpapagaling pa at mismong itong mga polis nahihirapan din Kara na makapanayam o makausap nga itong driver dahil wala pa raw siyang clearance mula sa mga doktor na makapanayam at magbigay nga ng statement. Bukod pa dyan Kara ay wala pa rin humaharap na abogado
nakakatawan naman sana dito sa driver na to, Kara. Okay, Haji, pero na-interview mo kasi yung may-ari mismo nitong bus company na ito. Anong sabi nila? Itong driver ba na ito ay sanay dumaan dyan sa rutang yan or baguhan lamang ito? Kara, actually, hindi pa natin personal na nakakausap itong may-ari ng bus company. Pero ang pagkakaalam natin, itong driver na to ay matagal ng driver ng GV Florida Bus. At kung sanay siya sa mga ganitong terrain, itong ganitong biyahe ay hindi natin masigurado kung gaano na siya katagal, gaano siya dumadaan dito sa ganitong lugar, kung gaano na yung katagal serbisyo para bumiyahe mula Maynila pamuntang sa Kalinga, kung saan mismo ang tungo sana ng grupo nga rin ng komedyante isa sa mga nasawi na si Tado o si Arvin Jimenez, Kara. Okay, maraming salamat, Haji Rieta. Haji, si Howie to, may dagdag lang akong tanong. Yes, yung konduktor naman, yes, no? Howie. Yung konduktor, kasi may mga balita na tumalon daw ang yung konduktor, no? Bago nahulog yung bus. Ibig sabihin nun, parang may early indication na may problema na yung bus at hindi biglaang na lang nagka-human error yung driver. Yes, Howie, tama ka dyan. At yung nakausap natin, bagaman hindi pa siya umarap sa camera, yung nakausap lang natin siya behind the camera, ang kwento niya ay nagkakaproblema na nga daw itong, di naman niya sinabi na direkta na preno itong bus. At dahil nga din sa takot niya, ay nauna na daw siyang tumalon at hindi niya na daw naisip na baka malaglag itong bus. Ang tanging naisip niya na lang ay yung mailigtas ang kanyang sarili, Howie. At may detalye ba tungkol sa posibleng mechanical failure itong sinasabi nga ng konduktor? Sa ngayon nga, Howie, ay isasagawa itong pagsisiyasat doon mismo sa makina nitong bus na nalaglag. At mamaya nga kasama ng mga investigador ang isang mekaniko. At siya kasi yung makakaalam, Howie, kung ano ba talaga yung nangyari doon mismo sa makina. Nagkaroon ba ng problema sa preno? Nagkaroon ba ng leakage doon sa air brake nitong bus na ito, Howie? Okay, maraming salamat, Haji Rieta.